Ang sinusulong ng ating Pangulong Bongbong, yung interes ng ating bansa. Walang personal dyan po. Hindi tulad ni Sara na nagbabiyahe kung saan-saan. Mga maisuglat rallies ang pinupuntahan mga kababayan. Pangsariling political interest po. Diba? Wala man kinalaman sa ating bansa, kundi yung agenda ni Digong na bring him home at saka yung agenda niya sa 2028. Early campaigning po. Nandun sa Singapore. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Nasaan daw yung ating Pangulong Bongbong? Kasi hindi nakasama sa handshake photo ops ng mga ASEAN leaders. Kala naman ninyo po, yung ating Pangulo nagbulakbol na. Hindi man po siya tulad ni Sara na nasa pagbulakbol sa Singapore. Nasa Singapore pala si Sara Duterte. Wala mang kausap ni isang leader ng bansa. Lahat na lang maisug rally. Yun ang bulakbol. Pero yung ating Pangulo, hinahanap ninyo bakit wala sa handshake photo ops. Nagtatrabaho pa yung ating Pangulo. Sumubra yung meeting wala dito. 28 ASEAN-Japan Summit. Dito man wala yung ating Pangulo kasi busy. Hanap agad, mga kababayan. Where is President Marcos? Ang paliwanag po ni Press Officer Castro, yung ating Pangulo daw, wala sa handshake photo during the ASEAN-Japan Summit kasi sabi ni PCO Secretary Dave Gomez, na ang ginagawa daw yung photo opportunity, yung ating Pangulo ay nasa bilateral meeting pa, extended bilateral meeting with United Nations Secretary General Antonio Guterres. Na-late yung ating Pangulo kasi may kausap pa, hindi na nakasama doon sa photo opportunity. Importante din ito, mga kababayan, na meeting niya. Kaya nga extended. To clarify, sabi po ni Dave Gomez, the President was not present during the photo opportunity but he did attend the summit. Kailangan niya, nung mangyari yung photo op, nasa extended bilateral meeting pa siya with Antonio Guterres. Ganon, mga kababayan. Siksik po yung schedule ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang panahon para magbulakbol, mamasyal kung saan-saan. Wala man pong ganong ugali yung ating Pangulo. Kumbaga, pagtapos na yung meeting, halimbawa, may mga other programs na pinupuntahan yung ating Pangulo or may kasabay na bilateral meeting. Kasi hindi lang itong mga ASEAN leaders. Si Trump nga pumunta dyan sa Kuala Lumpur, mga kababayan. At ang importante dito sa mga meetings na to, mga kababayan, ang sinusulong ng ating Pangulong Bongbong, yung interes ng ating bansa. Walang personal dyan po. Hindi tulad ni Sara na nagbabiyahe kung saan-saan. Mga maisuglat rallies ang pinupuntahan, mga kababayan. Pangsariling political interest po. Diba? Wala man kinalaman sa ating bansa, kundi yung agenda ni Digong na bring him home at saka yung agenda niya sa 2028. Early campaigning po. Nandun sa Singapore. Ang mga kasama niya, si Robin Padilla, yung kumendidato sa pagkasenador na natalo, lahat ito talunan, nandun siya. Wala mang kakwenta-kwenta yung pakay niya. Sige lang ang gastos. Mga kababayan ng pera, sabi daw sa kanya daw. Pero alagan man pati yung kanyang security. Siya pa ang masaklap, mga kababayan. Sumusweldo siya sa kaba ng ating bayan. Wala man pong ginagawa na para sa bayan natin, kundi para sa kanyang sarili lang. Di ba, pagsayang ng oras po? At pagsayang ng taxes ng ating mga mamamayang Filipino kasi sumusweldo, wala mang trabaho. Wala mang ginagawang trabaho para sa bayan, kundi para sa sarili. Pero yung ating Pangulo po, tutok na tutok sa trabaho, kausap mga leaders ng mundo, kahit dito sa ASEAN Summit. Sa kanyang ASEAN-US Summit, sinabi ng ating Pangulo na patuloy na
Nabanggit niya yung patuloy na pag-atake ng China sa WPS. Sabi ng ating Pangulo, on the South China Sea, it is regrettable that incidents continue to occur in the West Philippine Sea that have put the lives of Philippine personnel in the safety of our vessels and aircraft at risk, while violates not only the Philippine sovereignty but also the traditional fishing rights of Filipinos as guaranteed by the 1982 UNCLOS in the final binding 2016 South China Sea Arbitration Award in domestic law. Makikita ninyo po, consistent ang posisyon ng ating Pangulo. Hindi niya binibitawan ang ating posisyon sa South China Sea o West Philippine Sea po. Grabe ang pangaboso po na ginagawa ng China sa atin. Mabutit may armed forces tayong matapang. O tingnan ninyo itong balita ngayon. The Armed Forces of the Philippines seizes suspected cyanide from Chinese fishers sa Ayungin po. Ito yung pinaglalaban mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. So nadiskubre ng ating Armed Forces ang illegal fishing activities noong October 24 gamit ang lason. So sabi dito sa report ng Armed Forces, yung mga personnel natin promptly escorted the unauthorized fishing boats out of the area in confiscated bottles containing suspected cyanide chemicals na ginagamit daw sa destructive fishing sa Ayungin. The swift and measured action prevented further harm to coral reefs in marine life. Although kanina may malungkot na balita mga kababayan kasi sabi dito, US Navy chopper jet went down in South China Sea. Bumagsak daw yung isang chopper tapos isang jet ng Amerika. Yan yung report to. 3 hours ago pa lang mga kababayan. Yan sabi dito sa report ng Inquirer. A United States Navy helicopter and fighter jet crashed in the South China Sea on separate occasions Sunday in what a retired U.S. Air Force officer described as a remarkable coincidence. The MH-60R Seahawk helicopter at saka yung FA-18F Super Hornet fighter jet went down in the waters of the South China Sea habang nagsasagawa daw ng routine operations from the aircraft carrier USS Nimitz. Ito yung naging pahayag ni US Pacific Fleet spokesperson Commander Matthew Alan Comer. Pero sabi dito sa balita, lahat naman daw na personnel involved are safe and in stable condition, sabi ni Comer. Yung cause ng incidents currently under investigation pa. Authorities have yet to specify the distance of the incidents from the nearest landmass, so it remains unclear whether they occurred in the West Philippine Sea, the part of the South China Sea within the Philippines exclusive economic zone, or outside of it. Very sketchy pa yung balita. Wala pa masyadong detalye mga kababayan. Pero siyempre yung mga DDS po tuwang-tuwa. Kasi yung mga DDS pro-China siyempre. Natutuwa sila pag ang Amerika mga kababayan may mga aksidente na nangyayari. Imbis na matuwa kasi yung Amerika sinusupport yung ating claim. Sinusupport yung ating mga sundalo na nagbabantay. Sila nandiyan because of the military agreement between the Philippine government, yung MDT, Mutual Defense Treaty. Ang gusto nila na pumapasok dito sa atin, yung China. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Yan tawag natin sa kanila mga makabagong makapili. Ray Powell, a retired U.S. Air Force colonel in South China Sea Monitor, noted that there does not seem to be any reliable indication or where the USS Nimitz was exactly, as military vessels are not required to activate their automatic identification systems. So sabi po ni Powell na yung incidentian niya in the region could be unprecedented. I cannot think of a time when two dissimilar aircraft launched from the same vessel had mishaps so close together in apparently unrelated incidents. Sabi po ni Powell.
Anyway, yung US military naman is very transparent pagdating sa mga ganyang bagay. There will be thorough investigation and the reports will be made public. Yun pa lang mga kababayan yung lumalabas na balita ngayon na ikinatuwa ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, kita mo niya, hindi pa binabaril ng China. Bumabagsak na yung eroplano, yung fighter jet, pati helicopter. Ganon ang mindset nila. Mga reactions po. Kahit mga troll ng China, nagko-comment na dito. Mga oldie, makabago, yung nadali. Wait and see. Sabi ni November Falls, tinesting ng China, invisible weapon nila, yan, bumagsak. So sabi dito sa report, yung mga crew ng aeroplano, ejected themselves from the vessel and were safely recovered. The crisis come as US President Donald Trump is in the region, nasa Kuala Lumpur, Malaysia po. On his first visit to Asia of his second term, and as Defense Secretary Pete Hegseth prepares to also begin a multi-country Asian tour. So anyway, antabayan na lang natin mga kababayan yung mga developments ng balitang yan. Ayan lang po ang ating short video ngayon dito sa ating Life with Dan TM. Lagi nating tatandaan po sa buhay, in life, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.